Magandang araw po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Paul Lito Jose, Pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. And welcome po sa ating time in the Word. Ito po ay panahon na kung saan tayo nag-aaral ng salita ng Diyos sa patuloy na ikalalago ng mga mananampalataya, sa ikaliligtas ng mga kaluluwa, at lahat ng ito ay sa ikakaluwalhati ng pangalan ng ating Panginoon. Salamat po at kasama po namin kayo ngayon at nawa patuloy tayong matuto, lumalim sa pagkakilala, pagmamahal, paglilingkod at pananampalataya sa ating Panginoon at tagapagligtas. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Muli ho, magandang gabi sa bawat isa. At welcome po sa ating time in the Word at tayo patuloy nagpapasalamat at namamangha sa Diyos na ating tagapagligtas sa patuloy niyang kahabagan, biyaya sa atin. Pero pa rin tayong opportunity na makapag-minister through this ministry ng ating time in the Word. I hope and I pray na bawat isa ho sa atin ay nasa maayos na kalagayan at patuloy na lumalago sa ating pananampalataya at pagmamahal sa ating Panginoong Hesukristo. Ilan ho ng mga announcements and reminders bago tayo tumako sa ating pag-aaral dito ho, particularly sa ating mga kapatid dito sa JCBC. Ang pinakamalapit ho nating event will be on May. Meron tayong dalawang event sa May. Second Sunday ng May will be our Mother's Day Sunday. At nawaho ay ngayon pa lamang ay we would like to encourage lalo na ang mga nanay dito sa church to think of your kumares, to think of your friends and try to invite them, not just them, kundi yung kanilang buong pamilya ay maimbitahan dito sa church, and hopefully ay gamitin ng Panginoon yun upang sila ay makapakinig ng Ebanghelyo, and who knows, makakimitin ng Diyos yun upang buksan ang kanilang puso, isipan at manampalataya sila sa ating Panginoong Jesus at ang kanilang pamilya. We're looking forward to that wonderful day. And then 2 Sundays after that, May 25 will be the 15th year church sa anniversary ho dito sa JCBC. Purihin ang Diyos sa kanyang katapatan. At for the last 4 anniversaries ay puro prokul sa Ebanghelyo ang ating pinakatema. We're finalizing kung yung pinakatema ho this coming anniversary. But nevertheless, ay pray po natin nawa ay pagpalain at gamitin ho ito ng Panginoon, and what we're doing yearly sa ating anniversary. Hindi natin ginagawa na mag-imbita ng ibang mga churches sa ating anniversary Sunday. Rather, we give our efforts to invite and like to use the occasion para maging okasyon na makapag-imbita. So muli ho, pag-pray natin ito, suportahan natin ng mga members ng church ay inaasahan, naging kumbaga all hands on deck, nakasuporta sa ating mga, even in our preparation time, in our prayers para ho dito, and maging sa pag-iimbita para ho sa parating na anniversary is JCBC. And then yung youth camp po will be coming June, na move from mahal na araw to June 11 to 14. So pray po natin yan. People should be preparing already, lalo na sa mga sa financial side, para ho sa youth camp ho na yan. So yun ho ang ating mga announcements. And by the way, again, I would like to encourage you, if you have not yet visited ang YouTube channel ho to Faithful Bible Truths, ay please to visit and try to view some of the videos available ho doon. Hopefully maging blessings sa inyo. If it was, ay pwede kayo mag-subscribe and share nyo ho sa iba, at hopefully maging blessing din po sa kanila. So yun po ang ating mga announcements and reminders. Papray po natin ang mga kapatiran ho natin, may iba't ibang mga kalagayan, problema, and if you have throughout this week prayer request, please, lalo sa mga kapatid natin sa JCBC, utilize mo natin yung mga group chats natin, and just hit us up with a prayer request, at tawaho ay pag-pray natin patuloy ang bawat isa. Ang mga kapatid natin nangangailangan ng prayer about their health, maging sa kanilang mga problema. Hopefully, ay tumpukan tayo ng Panginoon na isang iglesia na nagpapanalanginan, nagmamahalan, at nagbubuhatan ng kabigatan ng isa't isa. So yun po ang ating mga announcements and reminders. Bago tayo dumako sa ating pag-aaral ngayong gabi, ay tayo ho muna ay manalangin. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama, salamat kami po
ay nagpapasalamat sa iyo, O Diyos, sa iyong katapatan, sa iyong biyaya, sa iyong patuloy na kahabagan sa amin. Salamat, Panginoon, na kakabila ng aming maraming pagkukulang ay ikaw ay nanatiling tapat. Salamat, Panginoon, na ikaw ay napakabuti. Salamat, O Diyos, na ikaw, Panginoon, ay patuloy na higit pa sa aming pangangailangan ay patuloy mong pinagkakaloob ang mga napakaraming mga bagay at pinakadakila sa lahat ay patuloy mong pagkakaloob ng aming mga kailangang espiritual. Salamat, O Diyos, sa aming Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Help us, Panginoon, na patuloy na lumago sa aming pagkakilala sa aming Panginoong Jesus, lumalim sa aming pagmamahal sa Kanya. At ngayon din, Panginoon, ang mga katotohanan na amin na pag-aaralan ay huwag namang maging katotohanan lang kundi magkaroon ng epekto sa aming mga pamumuhay. And Lord, as we have been going through the book of Romans, it is a church, Romans chapter 12 particularly, help us to apply the gospel sa aming mga sarili. Help us na huwag kaming maging tamad sa mga gawain ng kabanalan. At kami, Panginoon, na pamuhian, Panginoon, ang anumang bagay na masama. At gayon din, Panginoon, ay mahalin namin ang mga bagay na mabuti. At Lord, as we study again your word tonight, ikaw po naman ang gumabay sa amin, ikaw po naman magturo sa amin. Help us na hindi maging kayabangan ang knowledge na makukuha. Kung hindi, O Diyos, ito ay patuloy na magtulak sa amin sa kabanalan and to be able to minister to others with a meek and loving spirit. At Lord, tulungan mo po ako bilang tagapagturo. Galing ngayon din po, O Diyos, saliksikin mo kami sa anumang kasalanan na sa amin. Patawarin mo kami, O Diyos, at patuloy mo kang bigyan ng pagkamuhi sa kasalanan, lalo na sa nakatahad sa amin. Purihin ka, O Diyos, sa patuloy mong biyaya, kahabagan, katapatan. Purihin ka sa kaligtasan na meron kami sa pamamagitan ni Kristo. Salamat po. Dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So tayo dumako sa ating lesson 4 tonight. And again, we are still going through slowly and hopefully clearly sa doctrines of the Holy Spirit. And we're discussing a very controversial topic about cessationism and continuationism. And again, mga kapatid, nais ko hong simulan at ipaalala, there are Christians on both sides of this discussion. So let us be very careful to have a generalization labeling others who differ, particularly in this idea or this portion na biglang sasabihin agad na hindi sila mananampalataya. So let us be very, very careful. Let us be very meek and understanding. At nawaho ay ang salita ng Diyos patuloy na siyang gumabay sa atin. And if we find brethren who are overtaken with a fault in this aspect or this area, let them, as Paul said, that our spirit will restore such one in a spirit of meekness and fear. So muli ho, nawa ay patuloy natin i-exercise ang bagay nito. So reviewin nyo natin again. I will never get tired of reminding this principle about the spiritual gifts. Again, this is the principle. The gifts of the Spirit are exercised under the rule of the Word of God. We cannot and we should not use the gifts according to our desire. It should be according sa kung ano ang sinabi ng salita ng Panginoon na kailangan natin yung i-apply sa mga supernatural, miraculous gifts, ordinary gifts, and official gifts. At muli, official gifts doesn't mean na hindi yung iba ay unofficial, just means officiating gifts, particularly enumerated sa Ephesians 4 verse 11. We have the apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers, and sa mga offices ng sa church is the office of the deacons. So muli ho, I wish it should be understood and exercised under sa rule ng salita ng Panginoon. So ito yung pinag-uusapan natin, simulan natin 2 Wednesdays ago, continuationism or cessationism of the miraculous sign gifts. Muli, I hope naririnig nyo yung sinasabi, hindi yung hindi sinasabi. What we are not saying na hindi natin sinasabi nag-cease na ang miracles. No, ang sinasabi ay yung cessation ng miraculous sign gifts. So those are two completely different things, as we will go through again maya-maya lamang. Well, what is continuationism? These are the two sides, cessationism and continuationism. So first, balikan natin, what is continuationism? It is the belief that all spiritual gifts, and including healing, tongues, and miracles, are still in operation today, just as they were in the days of the early church.
And again, mahalaga yun. Hindi, kasi pag sinabi lang nag-iba na, bakit nag-iba? So muli, okay, ang kino-contest nila ay kung paano existing ito sa church noon, particularly sa Book of Acts. That's why we have Pentecostal na mga kaibigan, because they want for the church to be Pentecostal, as the same as during the day of Pentecost, with signs and wonders and miracles. So again, as they were present in the early church, a continuationist believes that the spiritual gifts that have or continued unabated since the day of Pentecost, and that today's church has access to all the spiritual gifts mentioned in the Bible. So sinabi yan sa Bible na spiritual gifts noon, well, meron pa rin yan hanggang ngayon. Well, pagdating naman sa cessationism, which we have confessed unapologetically, ang JCBC is in this side of the discussion about this spiritual gifts, or miraculous gifts, I should say, is the view that the miracle sign gifts of tongues, healing, and miracles have ceased, and that the end of the apostolic age brought about the cessation of the miracles associated with that age. Most cessationists believe that while God can and still does perform miracles today, the Holy Spirit no longer uses individuals to perform miraculous signs. So again, muli, hindi kinakaila na nagmimirakulo pa rin ang Panginoon, pero hindi natin ang sinasabi na ay wala ng miraculous or supernatural gifts. As we have said nakaraan, miracles, yes. Miracle workers, no. May mirakulo pa rin ang Panginoon, tumutugon pa rin siya sa mga panalangin in a special way, but to have particular people with a God-given gift or power to effect miracles, ay hindi na ganun ngayon. Importance of this discussion. Bakit ito mahalaga? The real authority of the church today, nako-compromise ang authority ng scripture, at again, isa sa mga ina-appeal dito sa continuation, and they continue to receive fresh revelations from God, dreams from God, nakikipag-usap ang Diyos sa kanila, nagbibigay ng vision ng Diyos sa kanila, so on and so forth. And sadly, most of the times, those visions, those audible voices or whatever ay supersede pa sa scriptures, na nilalangan pa ang salita ng Diyos. So that's very, very dangerous. The focus of the Christian life, naiiba na ang focus from sanctification, ang hinahanap na itong mga spiritual high, na itong mga spiritual experiences. Naalala ko, meron akong kakwentuhan noon na uma-attend siya sa ganitong klaseng church na lahat daw sa paligid niya ay nagsisimulang umingay, yung mga time na ng speaking in tongues. At yun yung gusto, yun yung hinahanap ng tao. Gusto niya rin na ma-experience yun. But again, ay hindi na pag-uusapan ang patungkol sa kabanalan ng buhay. So, merong focus na shift yung focus. Na number 3, the power of the Spirit. Nasaan ba ang kapangyarihan? Nandun ba sa bunga o gawa ng banal na Spirito, which is love, joy, peace, and so on? Or dun ba sa mga, again, miraculous, very ecstatic experiences? Yun na ba yung kapangyarihan ng banal na Espiritu? Number 4, the severe deception and monetization of the supposed power of the Holy Spirit. May matinding pandadaya, at hindi lamang yun, pinagkakakitaan ng pera, as the CEV version, or the Contemporary English Version said, or put 2 Corinthians 2:17, a lot of people try to get rich from preaching God's message, but we are God's sincere messengers, and by the power of Christ we speak our message with God as a witness, as our witness. So yes, may mga napakadami ang gumagamit sa mga ganitong kaparaanan, ganitong claims ng miracles and wonders, just to gain money. In short, magpadala ka ng support, magpadala ka ng 500, 1,000 pesos, at ipapadala sa iyo yung langis na may kapangyarihan ng Panginoon. For power of God for sale, how about that? At muli ho, ito ay totally contrary sa salita ng Panginoon. What cessationism is not, nakagingan natin ilang mga punto nito. Number 1, cessationism is not anti-supernatural, nor does it deny the possibility of miracles. Nasabi natin yan kanina,
naniniwala pa rin tayo sa mga supernatural, ang Diyos ay gumagawa pa rin ng himala, pero sinasabi lang natin na hindi ito kontrolado ng tao, hindi ito kontrolado ng sinuman. We cannot dictate na ito na ang oras ng himala or whatever. Number 2, cessationism is not an attack on the person, power, or work of the Holy Spirit. Sapagkat meron mga sasabi noon, nilimitahan niyo ang banal na spirito, inaatake niyo ang banal na spirito, kinukulong niyo ang banal na spirito, naniniwala kayo sa Father, Son, and Holy Scripture. Well, again, that is not true because the author of the Bible is the author of the Bible is the Holy Spirit at hindi pwedeng kontrahin ng Holy Spirit yung kanyang sarili. And that's why we have said that the exercise of any spiritual gift should be under the Word of God because it is the manual that the giver of the gifts have given us. Yung pinakamanual, walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Now, ang problema ay ito, nire-redefine nila ang tongues, healings, and prophecies. Yes, biblical ba ang tongues? Yes, pero nire-redefine nila. Biblical ba ang healings? Opo, pero nire-redefine din nila. Biblical ba ang Pharisees? It is biblical, pero nire-redefine nila para masabing nangyayari pa rin ngayon. So muli, let's just try to remind us kung ano ba itong tongues, healings, and prophecies. We'll just read itong quote from Nathan Busenitz. Cessationists are convinced that by redefining healing, the charismatic position present a bad testimony to the watching world when the sick are not healed. So muli, marami ng ganung cases na pinangakuan, sinabing napagaling na, pero hindi naman pala talaga gumaling. By redefining tongues, the charismatic position promotes a type of nonsensical gibberish that runs contrary to anything we know about the biblical gift. So muli, niredefine nila na ang tongues ay hindi mga talagang lengguwahe ng tao, but rather gibberish na mga tunog at ingay, and yun yung kumbaga na ipapakita sa mundo. And that is sadly, akala nila ay nagiging parang nadungis na ito ng Christianismo. Yun yung nagiging muka ng Christianismo. And then number next, by redefining prophecy, the charismatic position lends credence to those who would claim to speak the very words of God and yet speak error. So muli, napaka mapanganib that they are saying na merong healing pero hindi ito yung kagaya ng healing sa Bible. They're claiming na merong tongues, pero dito yung tongues na kagaya ng sa Bible. And they are claiming na merong silang mga prophesy, pero hindi ito yung prophecy according sa salita o pamantayan ng salita ng Diyos. Just to remind us, pagdating sa prophecy, it is by God's revelation. Ito yung nire-reveal ng Panginoon. And then it is 100% accurate. If you remember, pinag-aralan natin nakaraan, dati pa, na pag ang prophecy ng isang nagkiklaim na prophet ng Diyos ay pumalya, that is parang pwedeng hatulan ng death penalty. So, hindi pwede. Hindi kagaya ng mga kiniklaim sa'yo, nagsalita ang Diyos na si ano ang susunod, tapos hindi nanalo. Kung din mo sa Old Testament yun, biblically speaking, yung prophet na yun, yung nag-claim na yun ng prophecy sa pangalan ng Diyos, bitay yun. Sapagkat hindi nangyari. At pinapalabas niyang sinungaling ang Diyos. At sabi pa nga daw ng iba, kaya hindi ko nanalo, nadaya daw. Wow! No? Ang hina naman ni Lord na pwede siyang madali ng daya ng tao. So muli, by God's revelation, 100% accurate, promotes obedience to God's commands, and sadly, madaming claim ng prophecies panahon natin ngayon ay hindi lumalapat sa mga descriptions na ito according to the scriptures. Number next, yung description ng healings. Anong klaseng healings? Instantaneous, hindi partial, hindi installment. All kinds of illness and disabilities, kaya pinagaling ng ating Panginoong Kristo at ng kanyang mga apostol o ng kanyang mga disipulo. Hindi puro inward and puro hindi nakikita and puro staged na mga seemingly and supposedly disabilities. And number next, cannot be disproved by adversaries. At again, nung time na nagpapagaling ang ating Panginoong Kristo at nagpapagaling yung mga disipulo o apostol ng ating Panginoong Kristo, if you remember sa Book of Acts, na meron pinagaling si James and si Peter and si John na lumpo mula nung pagkapanganak.
At ang sabi ng salita ng Diyos, they cannot say anything because truly a notable miracle was performed. Wala silang masabi. And sadly, yung mga nakiklaim ng quote miracle sa panahon natin yan, well, wala tayong masabi kasi hindi matrace. Hindi ma-interview. Walang record sa doktor. May ganito nga. So, ganito nga ang kalagayan. And so on. At muli ay we can say many things about those claims. And sa advent ng cellphones and cameras today, ay supposed to be mas marami ang makapagdo-document with videos and audios ng mga quote-unquote miracles na ito. But sadly, ay hindi ho ganon ang nangyayari. So, very deceptive at very unbiblical. Number next, the tongues, they are real human language and dialects. Hindi ito gibberish. As we have seen in the Bible. So, any gibberish kinds of tongues are not biblical. Number next, instant ability to speak unfamiliar language. Hindi ito pinractice. Hindi ito kinabisado. Ito ay talagang lehitimong ibang lengguwahe o dialekto ng iba na biglang nagkakaroon ng kakayahang salitain ng isang taong walang kaalam-alam tungkol sa lengguwahe. And next, requirement for an interpreter. Sabi ni Apostol Pablo, kung walang interpreter, quiet na lang. And sadly, maraming mga churches ang nadi-disregard sa sinabi ng salita ng Panginoon. So again, it just shows na they try to redefine this concepts. And by their definition, pumapasa tuloy sila. Ano? Parang iniwan yan sa ang score nila ay 20, ang pasa ay 75, binaba nila sa 15 tuloy. And so ang labas ay pasado sila. So again, that's totally a manipulation, totally unbiblical, and very, very deceptive. And ito ay napaka mapanganib at dapat iwasan. The real issue, ano bang real issue? Does the Spirit continue to endow miraculous gifts on Christians today? Ito yung tanong. Ano? Again, ang tanong ay hindi ang Diyos may gumagawa pa ng himala. That's not a question. We believe that. Ang tanong, ang banal na Spirit ay nagbibigay pa rin ng gifts o ng kakayahan sa mga partikular na individual na Kristiyano ng kakayahang gumawa ng himala. Okay? Miracle workers. Pero A, continuationist position. Ito yung posisyon ng mga nagsasabing na sumasagot ang yes! The Holy Spirit still gives specific persons miraculous gifts, miracle working, healing, even new revelations and tongues. This is the manifestation of the Spirit's power in the church. So muli, madalas ko naririnig sa mga charismatic para malaman, makita mo na talaga ikaw puspos ng banal na Espiritu. Well, kailangan nag-speaking in tongues ka. Ano? If you remember, this is church, and I would like to encourage everyone na be faithful sa ating afternoon service. Pinag-aralan natin sa Ephesians chapter 5 na ang sabi ni Pablo, be not therefore drunk with wine, but be ye filled with the Spirit. At ano ang itsura ng filled with the Spirit? Singing hymns and making melodies to your heart with the Lord giving thanks, and then no verse, submitting yourselves one to another. Yun ang itsura ng filled with the Spirit, sabi ni Apostol Pablo. Hindi gibberish sounds. And so muli, this is the manifestation of the Spirit's power in the church, and not so. Hindi yun lang. Ang the best manifestation ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ay pag nakikita yung gawa o bunga ng banal na Espiritu sa buhay ng mga mananampalataya sa loob ng iglesia, at kapag merong mga naliligtas sapagkat ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng kilos ng banal na Espiritu. Kapanganakang muli ay sa pamamagitan lamang ng kilos ng banal na Espiritu. So, yun, doon natin makikita ang aktibidad ng banal na Espiritu sa buhay ng iglesia. Another B, cessationist position. Miraculous gifts are component of the giving of revelation, and they have ceased with the ceasing of revelation. If you remember, yung mga apostles are the official revelatory bearers, as Hebrews chapter 2 verse 4 said, God bearing them witness. Ito yung patotoo ng Diyos kanino? Dun sa mga apostol, sapagkat sila ang revelation bearers ng Panginoon. So because of that,
the completion of the canon of Scripture, natapos na ang Biblia, kompleto na, hindi na sila kailangan dahil hindi na nagbibigay ng mga fresh revelation ang Panginoon. So, they are foundational in nature. Itong mga gifts na ito ay foundational in nature sapagkat yung, if you remember, you studied yung prophets, yung apostles and prophets, ang sabi ng Ephesians chapter 2 verse 20, were foundations. And then yung gifts, yung miracle workings ay sign of the apostle. At so kung foundational ang apostle, tapos na yung gamit, tapos na yung panahon nila, therefore yung din tanda para sa kanila ay tapos na rin. Hindi na kailangan sa panahon ngayon sa iglesia. And if you remember sa Matthew 24:24, si Kristo mismo ang nagbigay babala na in the last days, ang mga gawain na mamirakulo ay gagawin din ng mga false prophets and false Christ. So it's not really a good basis kung sino ang katotohanan at hindi. So muli, maalala natin na it is foundational in nature. So how should we approach this study? Paano ba natin dapat pag-aralan ito? Paano ba natin dapat i-handle ito? Not the traditional mentality. Ano yung traditional? Ito yung tradition eh. For example, it is the historic position and it should not be changed. Whatever the position is, it should not be changed. If you remember, historically speaking, from the first century or after the first century up to the 1900s, ang pang-historic position ng Orthodox Christian churches ay cessationists ang church. So because this is the traditional Orthodox stand, hindi agad matik na yun dapat agad. Though may wisdom, why for that longest period of time, yun ang stand ng so many gifted theologians na binigay ng Diyos sa iglesia at mga Kristiyano. So we should give ample attention doon sa katotohanan. Nevertheless, hindi matik na dahil ito yung historic, yun na agad ang dapat na posisyon natin. True biblical disciples should be willing to accept or to have views challenged, even if it is the traditional practice or position. Muli, it can be very tradition. It is, as we have said, it can be tradition by 2,000 years, or it could be your tradition because doon ka tayo lumaki. As early as for the past 30, 40 years, yun ang kanalakihan mo, yun na yung traditional, or maaaring yung parents mo or even your grandparents, yun na yung naging tradisyon. Now, we should be willing to have our views challenged, lalo na kung makikita natin na hindi ito ayon sa salita ng Panginoon. So again, our loyalty and our what's the better word? Allegiance should be to the Word of God ay hindi sa ating tradisyon. Number B, not the external similarity. So, hindi lang porket mukhang magkapareho sa labas ay okay na agad. Hindi porket, let me say this word, unang basa ay mukhang ganon, dapat ganon na agad. For example, it's there in the Bible, therefore it must be here today. So, nasa Bible, dapat ganon din ngayon. So, that's very dangerous. Nasa Bible na ang juvenile delinquency is punishable by death. Dapat din ba na dito ngayon yun? So let us be very, very careful sapagkat pag in-apply mo yan, okay? Pag in-apply mo yan, sa Book of Acts, mababasa natin, merong signs, miracles, and pag in-apply mo yan, dapat i-apply mo lahat. Yan, nasa Book of Acts. So, muli, let us be very, very careful. True biblical integrity must let the Bible in its total witness, not isolated passages, to determine its teaching. Again, mga kapatid, I cannot stress this enough. This is very important, hindi lang sa ating present subject matter, but in our dealing with any doctrines. At ito yung sakit at malaking problema ng maraming mga kulto sa panahon natin ngayon. They will get passages isolated from its context. And as I've said, kinatawag ko itong barbecue theology ko. Kuha sila tuhog.
And voila, yun na yung katuruan nila. So, I can freshly remember ang isang video link na pinadala ng isang kamag-anak namin na membro ng isang kulto at sinaga akong panoorin. And I was laughing almost throughout the video sa hindi lang laughing dahil nakakatawa ko, hindi nakakatawa yung pagiging napakamali. And they will just go from version to version ng iba't ibang version ng Bible. They're hunting yung word na gusto nilang mabasa para bigyang diin, and talagang nagtatahi sila ng mga verses para mapatunayan. Nagtutuhog sila ng mga verses para lumabas yung kanilang doktrina. That is at again, pag nasa Bible ba? Well, nandun sa Bible na binasa nila. And there are many times that they will cut the reading. Hindi nila itutuloy. Pag nabasa na yung word na gusto nilang mabasa, puputulin nila, and then bababa nila, yun na. And isang naalala ko, very vivid sa akin yung expression na naisip ko na, yun lang mga walang alam. Yung talagang ignorante kung paano talaga dapat sana basahin at i-handle ang salita ng Diyos ay very much susceptible sa ganitong kapara. So muli, ay pag-ingatan ho natin sapagkat hindi porket yun, pag nabasa ko sa Bible no, nabasa na sa Bible, it should be properly interpreted and applied. So muli ay let's be very careful. We should not handle the scripture flippantly na gusto para lumabas lang yung gusto nating palabasin. Kung hindi, we should handle it honestly, so not isolated passages but particularly the Bible in its total witness. Ano ba sinasabi ng kabuuan ng Bible? That's why I put this here, the importance of not only sola scriptura but also tota scriptura. Okay? Meron kasing tatlo, sola scriptura, tota scriptura, and nuda scriptura. Sola scriptura, we hold to this. Isa to sa mga distinguishing marks ng JCBC. The Bible in its totality is sufficient for our faith, life, and practice para ho sa atin bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano. Ang Biblia lang ang may kapangyarihang magtali ng ating mga konsensya. We believe in sola scriptura, but we must also believe in tota scriptura, the witness of the totality of scripture. Ano ba yung ginawa kong joke nung minsan? Nung 2 Sundays ago, sa Romans chapter 12, di ba? Ang sabi ni Apostol Pablo, well, if you use just the King James Version, makibabasa mo nun, be not slothful in business. O sabi dyan, business. Hindi natin pwedeng kunin na baha talaga agad yung salita ng Diyos na yun at interpret yun as business, as we use the word business sa panahon natin ngayon. That will be mishandling the scripture. So, again, tota, the totality of scripture. Ano bang sinasabi ng scripture patungkol sa bagay na ito? So, napakahalaga. And yung pala isa nasabi ko, nuda scriptura, bare scripture. Na basta, nabasa, yun na yun. Again, it should be properly interpreted, compared with other passages in the Bible, and properly applied. So, muli, dahil mayroong mga cultural na mga bagay sa Biblia na hindi naman directly inuutos sa atin na i-apply yung culture sa atin, kung hindi yung principles ay dapat natin magto. So again, ilan yun sa mga bagay na kailangan talagang mabigyang pansin when we handle the Word of God correctly, as Apostle Paul told Timothy. Number next, ito yung challenge, lalo na sa mga, okay, nabasa natin yan. May gifts sa church, may miracle working sa church, dapat meron din ngayon. Kung kayo ang totoong church, dapat meron din kayo yan. Well, let's challenge that. Again, yes, Acts chapter 2, verse 42. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and breaking of bread and prayer. So far, so good. Verse 43, and fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the, what? Apostles. Okay? So, hindi to done by anyone and everyone. It's done by the apostles. So, meron mga wonders and signs. Okay? May mga miracles. Dapat nasa church din yan ngayon. Okay, huwag ka tumigil dyan. Sapagkat pag tinuloy mo yung basa, verse 44, and all that believe were together and had all things common. Verse 45, and sold their possessions and goods and parted them to all men, and every man had, as every man had need.
So I'm waiting for their charismatic leaders, are waiting for their millionaire religious leaders to sell all their possessions. Nasa Bible, just read 2 verses after. So, wag niyo lang pag-initin yung verse 43, i-apply niyo rin yung verse 44 and 45 if you would be consistent, please. So, again, ito ay napakalaking panganib. So, again, it doesn't mean naman na, okay, binenta yung ari-arian, meron na agad lisensya na ba yun? No. Na kailangan pa rin tignan anong sinasabi ng salita ng Diyos kung itong mga miracle workings and signs na ito ay present sa Book of Acts, pero later on, as we have studied it sa church dati and just last month, na pag tingnan natin ang takbo ng Revelation ay sa New Testament ay tila baga pawala at padalang itong mga miracle workers. If you remember, sabi ni Apostol Pablo, meron siyang isang kamanggagawa, iniwan niya na may sakit. Si Timothy, in-advise niya, drink no more water, but use a little wine for your infirmity's sake. Hindi sinabi ni Pablo kay Timothy, pumunta ka doon sa crusade at doon ka magpa-lay hands para No. Niresetahan niya si Timothy. Hindi sabing just name it and claim it, bro. Hindi ganoon. So, umuli ay makikita natin na itong mga lengguwahe, itong mga ganitong kaisipan ngayon ay humihiwalay sa sinasabi at records na makikita sa salita ng. So not just one part, kundi yung kabuuan ng scripture ay kailangang subukang unawain at i-apply. Let's see the right approach, biblical theology approach. Ano ba yung biblical theology? We consider the whole revelation, the Word of God. Biblical revelation as redemptive history is progressive. Isa ito sa mga kailangan na kilalanin ng mga seryoso nag-aaral ng Biblia. That revelation in the revelation of God was progressive. Nagpo-progress yung revelation. That means may mga alam tayo ngayon na hindi alam ng mga unang Kristiyano doon sa Book of Acts, at may mga alam sila na hindi alam ng mga propeta sa lumang tipan. May mga alam yung mga propeta na hindi alam ni Haring David, may alam si Haring David na hindi alam ni Moses, may alam si Moses na hindi alam ni Abraham. Why? Because nag-progress ang revelation ng Panginoon, and this must be considered. So yes, we have in the book early 8 stages ng church, the signs, miracles, and tongues and supernatural gifts. Pero sa progress ng salita, merong mga sinabi ang mga apostol patungkol sa mga gifts na ito, at hindi yun dapat baliwalain. Number next, the systematic theology approach. Again, when we say systematic theology, kasama na dito yung total scriptura, yung kabuuan. Ano ba yung sinasabi ng kabuuan ng scripture patungkol dito? No one book of the Bible contains all about a certain subject. We must consider other parts of scripture that speaks of or relate to miracles and sign gifts. So, again, hindi lamang isang verse, isang passage, that then okay na. Kundi we must go and look at related passages about this, and kaya nga dun yan yung nasisystematize ang salita ng Panginoon, ang mga katuruan, particularly ang doctrine or theology. That's why we have systematic theology. Kaya i-consider ang kabuuang testimonyo. For example, the subject of angels, we have angelology, and it goes from proper systematic about angels will be going from Genesis to Revelation or whatever order, pero kino-consider yung mga texts or passages that with regards to angels. So hindi isang passage lamang ang bibigyan ng pansin. So muli, biblical theology approach, systematic theology approach. Cessation as an actual occurrence. So ito yung isa sa mga mahalaga na kailangan. Why? Sa Bible, ano ibig sabihin? Sa Bible, merong mga bagay na inutos ng Diyos, pinagawa ng Diyos, binigay ng Diyos para gawin, and then later on, nag-cease. Okay? So, ang punto lang, ini-establish lang humon dito na merong mga bagay na present sa Bible. Inutos talaga ng Panginoon. Pero huminto.
Kaya yun lang yung sinusubukan. So, ang punto is, kung sakali man na itong sign gifts or miracle gifts ay huminto, hindi to something na weird. Because meron ng mga bagay na nauna dito na present, inutos ng Diyos, pinagawa ng Panginoon, but later on ay pinahinto ng Panginoon. As redemptive history advances, some divinely ordained institutions are done away with. For example, yung patriarchs, mga patriarchal na pamumuno, it's done away with. Yung mga judges, Moses, sila yung namuno. Monarchy, kings, na sa panahon ng Israel, na nandun yung mga kings nila, it's done away. Patungo doon sa Christ as ruling king and head of the church. So may mga bagay na lumipas na. Personal sacrifices, yung mga pag-aalay sa templo, temple sacrifices, priesthood of Levites. Dati, kailangan yung priesthood of Levites. Ngayon, hindi na, done away na yan. At dahil dumating na ang ating Panginoon Christ's priesthood and sacrifice of Himself with the priesthood of all believers. So again, hindi na tayo nag-aalay sa templo. Ito yung napakaganda example. Hindi na tayo nag-aalay sa templo. Bakit? Kasi lumipas na yon. Bakit? Kasi dumating na ang ating Panginoong Kristo. So yung purpose nun ay tapos na. Ganun din, ang mga sign gifts, yung tanda ng mga apostol, ay wala na ngayon. Bakit? Kasi yung mga apostol ay foundational. Tapos na. Hindi na rin kailangan. That's the line of the argument and thought dito, which is present sa salita ng So, ang punto pa lang na binibigyan natin pansin dito na ang pag-cease ng ilang mga bagay-bagay sa Bible is not something na parang weird or parang bigla lang lumabas. No, meron na mga bagay noon pa na nag-cease na. Number 2, miracle working figures are concentrated in transitional periods of redemptive history. Isa ito sa mga mahalagang i-consider. Why? Because sometimes, pag binasa natin ang salita ng Diyos, akala natin every day ay merong gumagawa ng himala. Lalo na kapag binasa natin ang Gospels, dahil every day pa buhay ng ating Panginoong Kristo. And ang Book of Acts, sapagkat almost every day sa buhay ng mga apostol ay nahandoon. But if you will remember, ang Gospels covers only 3.5 years, more or less. And then also yung Book of Acts ay around, kung hindi nagkakamali, hanggang AD 65 or 70, somewhere there, or before AD 70. So it covers around what? 43, 45 years, give or take, kung tama ang alala ko sa mga subset figures ng date. So hindi ito thousands of years na puro himala araw-araw. That is not the case. So pag tingnan natin ang Bible, meron ang mga miracle workings, ang mga supernatural na himala ay concentrated in transitional periods of redemptive history. Note, many miracle claimants assume that miracle gifts of the Bible were the normal occurrences na dapat ay lagi-lagi merong himala. Well, sadly, hindi ganon sapagkat may schedule yung oras nila ng himala. Linggo, 2:00 ng hapon. Sorry, napaaga ka, dumating ka ng 10:00, hindi pa oras ng himala. Fact, miracle gifts in abundance happen in only 3 periods of revelatory transitions. So pag binasa natin ng scripture, meron 3 periods na concentrate. I'm not saying na nun lang yung mga time na gumawa ng himala ang Diyos. What I'm saying is, yung mapapansin natin na concentrated, madami, halos sunod-sunod, ang paggawa ng mga miraculous, supernatural na kilos ng Panginoon through people ay mga sa 3 periods lamang ng revelatory transitions. Sabi ni B.B. Warfield, let's just read ang isang quotation from B.B. Warfield. Miracles do not appear on the page of Scripture vagrantly, here, there, and elsewhere indifferently, without assigned reason. So yung mga himala ay hindi lang basta himala, chiching. No, hindi yun kung saan lang masusumpungan, hindi yun talamak
and now without any reason. They belong to revelation periods and appear only when God is speaking to His people through accredited messengers declaring His precious purposes. Muli, wala pa silang scripture noon. So pag may prophet o may apostle na nagsasalita, isa sa mga patunay ng Panginoon, God bearing them witness, as the author of Hebrews said, ito'y patotoo ng Diyos. They were followed by signs and miracles. So that guarantees na yung kanilang sinasabi o pinapahayag ay galing nga talaga sa Panginoon. So what are these three redemptive or three periods, as you say? One is the period of Moses and Joshua. Nung sinugo ng Panginoon si Moses para ilabas ang mga Hudyo, we know they have the 10 plagues there, and the dividing of the Red Sea. And nung panahon ni Joshua na ipapasok niya ang Israel sa Promised Land, we have the pillar of a cloud, a pillar of fire, we have water from the rock, we have the manna every day, and so on. Iba't ibang mga miracles, iba't ibang mga supernatural events nung panahon na ito ni Moses and Joshua. This is the beginning of the people of God as a nation. So transition from for a particular individual, just Abraham, and then dealing with Isaac, and then dealing with Jacob. Now he's dealing with a nation. So merong transition doon na pinapatunayan na this is my nation. This is my people, Israel. That the world may know that there is a God in Israel. So pinapatotohanan ng Panginoon. This is also the beginning of the inscripturation of God's revelation. God commanded Moses to write down His words. So ito yung beginning ng pagsulat ng salita ng Panginoon. Kung saan inutos ng Panginoon kay Moses na isulat ang mga sinasabi ng Diyos sa kanya. Now, after that, we have the time of Elijah and Elisha. Ako din kakamalin tanda, merong 7 known miracles si Elijah, and then hiningi ni Elisha yung double portion. He was able to do 14. Kundi 6 and 12, 7 and 14. Hindi ko maalala exact number. This is the beginning of the prophetism in Israel. So yes, hindi siya yung unang prophet. We have the prophet Samuel, but so from patriarchs, then lumabas yung mga judges, and from judges to prophets and kings, kasabay doon yung monarchy, and then yung mga prophets. So nandun yung transition na ang Panginoon will deal with His people through His prophets. After the patriarchs, God appointed judges to lead and rule His people. And after the judges, God called prophets to reveal to them His word. So yes, even may mga kings, pero sino mag-a-anoint dun sa king? Well, ang nag-anoint kay Saul ay si Prophet Samuel, anoint kay David ay si Prophet Samuel din, and so on. So here are two very known prophets na pinapakilala na ng time na given sa idolatry ang Israel. These two prophets ay ginamit ng Diyos para ipakita yung kanyang kapangyarihan. And let us see, pag titignan nyo, dun sa ibang mga, during the time of Isaiah, during the time of Jeremiah, yes, there may be 1, 2 spots of miracles. Nevertheless, it's more on prophecy, revelation ng Panginoon, communication ng Panginoon sa kanila. Pero yung mga miracles and wonders ay hindi halos ganun o halos absent. And then came the 400 silent years nung pagkatapos sulat ni Malachi, yung book of Malachi, and then nagkaroon ng 400 silent years, and then here comes John the Baptist, the voice in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, and then comes the Lord Jesus Christ, and then with His coming and choosing 12 apostles or disciples, ay naahadin yung mga miracle, signs, and works. This is the arrival of the King and the beginning or ushering of the New Testament. Dumating ang hari, ito yung tanda ng kanyang pagiging hari, at ito yung papasok na ang bagong tipan ng Panginoon. Hebrews 1 verse 1,
malibang sa oras. God, who was sundry times and a diverse manner spake in time past and to the fathers by the prophets, had in these last days had spoken unto us by his Son, whom he appointed heir of all things, by whom he had made the worlds. How shall we escape? That's a verse, chapter 2, verse 3. How shall we escape if we neglect so great salvation, which was first spoken by them of the Lord, and was confirmed unto us by them that heard him? Also, God also bearing them witness, both with signs and wonders, and with diverse miracles and gifts, and the Holy Ghost according to his own will. So again, God speaking, and then God speaking through his Son, and then yung witnesses, and dun yung patotoo ng Panginoon patungkol na sa mga gitan, mga signs, wonders, and miracles. And let me just end, basahin yung sinunod ni Sinclair Ferguson dito. But let me just end with this point. Miracles and signs are not done merely to alleviate people from their difficult circumstances. Their primary purpose is to be a sign that points to something. So, hindi lang ito basta ginagawa. Ito ay may purpose. Ito ay isang sign at dapat ma-maintain yung sign na yun. At kung hindi na kailangan ng sign, tapos na rin yung silbi ng sign at hindi na pangangailangan ngayon sa panahon natin dahil tapos na ang ministry ng mga apostles and prophets. Okay, so dito tayo matatapos ngayong gabi at hopefully, do medyo naging mabilis sa bandang dulo, ay naget natin yung pinaka punto. Wala tayong tanong sa ating group chat, wala rin namang tanong sa DM or ayun, meron po sa text message is a group ay nagpapatuloy maling aral. Di ba danger yun na baka wala sa kanila ang Holy Spirit? Yes, it's always a danger kung nagpapatuloy sa maling aral. Kaya kailangan talaga ang basihan natin ang salita ng Panginoon. If a man is a true follower of Jesus Christ, apostle siya, di ba? But not one of the 12. Ang apostle po kasi is is a sent one, a delegate. At meron talagang sinabi ang Panginoon that ye shall be my witnesses after that the Holy Ghost has come upon you. Pinakakuan sila ni Kristo that the Holy Spirit will teach them in all things and will remind them all that Christ has spoken to them. So those are particular promises to the 12 with extended application sa mga Kristiyano sa panahon natin ngayon. But we cannot claim as na parang pareho sa kanila. But again, let us be very careful to use the word apostle because it can be very misleading. I do understand that again sa Bible there are other apostles na sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15, but to use that today it can be very very misleading, and so let's be very very careful. Number next, ang INC ay kulto tulad ng mga Baptist na nagtuturo ng verses to prove their wrong doctrine to be true, right? Example, oratory. By definition, ang hindi porket merong wrong sa doctrine ay kulto na, so that is very dangerous, right? Dahil for example sa Revelation chapter 2, sa Revelation chapter 3, may churches doon na dinidil mismo ng ating Panginoon sa Kristo. So kay Kristo yung church, but they have wrong teaching in their presence and they should repent of that. When we say kulto, is particularly they are deniers of the gospel. They post themselves as Christians but they do not believe in the evangel. Ipapakilala silang quote-unquote kay Kristo o Kristiyano but they deny the exclusivity of salvation in the Lord Jesus Christ. They deny the gospel. So by definition, yun yung mas strict at mas ng word na kulto. So, hindi porket magtuturo ng obligatory tithing ay maka-classify na agad na kulto. That will be a wrong use ng term po na yun. Because then, you will need to deal with all other, for example nga, eschatology. Pag hindi mo pareho na eschatology, then kulto na agad. So, let's be careful. Hindi yun yung tamang gamit ng salita. At I use that word kulto na denier. They post themselves as Christians but they deny the gospel of the Lord Jesus Christ. Okay, so dito tayo matatapos. Tayo ho ay dadako muna sa ating closing prayer. And let us pray.
Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, maraming salamat po sa iyong salita. Tulungan mo kami na lumago pa sa pananampalataya, sa katotohanan at patuloy na hindi lamang maging tagapakinig, kundi maging tagapagpatuloy nito. Help us to be meek, loving, lalo na sa mga may kaibang paniniwala sa amin sa ganitong aspeto. And nawa, Panginoon, maging tapat kami sa paghahayag ng Ebanghelyo, lalo na sa mga hindi pa sumasampalataya dito. Ingatan mo kami, Panginoon, sa buong magdamag at patuloy ang aming buhay ay maging kaluwalhatian sa iyong pangalan. Purihin ka. Salamat po. Dalangin natin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, maraming salamat and I hope to see you this coming Lord's Day and hopefully also next Wednesday sa ating time in the Word.